Bago po natin umpisahan itong ating bagong kwento, pangkababalaghan, ay nais ko po munang bigyang pansin ang mga taong sumusunod. Shoutout po kay Ma'am Chris Apple, kay Boss Ayad Tarangco ng Alabat, Quezon, kay Boss Malvin Isguera, kay Ma'am Aya Stories. Subscribe po tayo sa kanyang channel mga boss. Kay Boss RG Camaral, kay Ma'am Rose Ann Cabaylo, kay Boss G Sumudyo, kay Boss Baldayot, at kay Boss Bro Rex TV. Salamat po sa inyo mga mahal kong kamundo. Umpisahan na po natin ngayon itong ating unang tagpo ng ating maganda't bagong kwento sa araw na ito. Mapagpalang araw po Sir Jess, at sa lahat ng mga solidong taga-suporta at tagapakinig dito po sa inyong channel na ito sa YouTube, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Sir Jess, itago niyo po ako sa pangalang si Gilberto, Tubong Katbalogan, Samar. Sir Jess, maraming salamat po at nabigyan niyo po ng pansin itong aking ipinadalang kwento sa inyo. Ang kwentong pangkababalaghan na matagal nang nangyari at nasaksihan mismo ng aking dalawang mga mata. Ito po'y masasabi kong kababalaghan o mga pangyayari sa aking buhay na maaaring sabihin ng iba. Ito'y pangyayaring nagkataon lang. At upang lubos niyo pong maintindihan ang aking kwento, mga kamundo, ay narito po ang umpisa ng aking kwentong ito. Kasalukuyan akong naninirahan noon sa poder ng aking mga magulang. Sa aking mga magulang na mangunguma, ang aking ama ay isang katiwala ng may kalawagang lupain, unyugan sa aming baryo, na sakop ng aming mismong probinsya. Binata pa lamang ako noon, at sa pagkakatanda ko'y nasa edad pa lamang ako noong 18. Ang pagiging masipag ni Itay at ang kanyang pagiging mabuting tao na mayroong respeto sa amin at maging sa ibang tao ay minana ko sa aking ama. Ang totoo po niyan Sir Jess, walang ni isa man o anumang bisyo itong si Itay Hineroso, o kung tawagin sa aming baryo ay si Itay Hiner. Wala sa kanya o sa aming mag-ama ang uminom ng sagad, ng alak, manigarilyo, at ang pinakang ayaw ni Itay Hiner ay ang magsabong. Ayaw niyang may makita siyang dalawang mga alagang mga panabong na nagsasalpukan o nagpapatayan. At ang kanyang katuwirang yon ay siya ring aking naging katuwiran. Ngunit sa limang magkakapatid na sina Itay Hiner, ay siya lamang itong walang kahilig-hilig na magsabong. Dahil sa ang aking apat na mga tiyuhin ay mayroong kani-kanyang mga inaalagaang mga panabong. Nanghihinayang kasi si Itay Hiner sa mga perang ipambibili sa mga patoka ng mga panabong. Higit sa lahat ay ang perang ipupusta rito. Ang aking apat na mga tiyuhin ay palagi kong nakikitang dumadayo. Dumadayo ang mga ito ng sabong sa ibang mga lugar, at lalong higit sa lahat ay sa aming mismong baryo. Dala nila ang kanilang mga inaasahang mga panabong. Nagpapakahirap ang mga itong magsaka at mangisda upang may maipangtustos lang sa kanilang mga alagang mga panabong at maipampusta. At kung meron mang mga alagang manok noon kami nila Itay, ay ang mga nitib, yung mga pangulam lamang namin noon, at ginagawa naming mga tinola. Bukod sa mga alaga naming mga nitib na mga manok, ay meron din kaming mga alagang mga pato, nitib na baboy, at kaisa-isahang alagang kalabaw. Inakala ko noon Sir Jess na hindi na ako matutulad sa aking mga sabungerong mga tiyuhin. Ngunit magbabago ang tagbo ng aking buhay nang sumampa sa aming baryo ang mag-aanak na sina Aling Pasing at si Mang Bining. Kasama nila ang kanilang dalagang anak na halos kaedaran ko lamang noon, si Delia. Nanirahan ng kanilang pamilya sa aming baryo at nagkataon pang ang lupang ipinagkatiwala sa kanila na pag-aari ng kanilang pinsang nakatira sa aming baryo ay kadikit lamang ng aming lupain sa bundok na aming binabantayan at inaalagaan doon. Doon na rin sila gumawa ng kubo sa mismong paanan ng bundok na kanilang inaalagaan, at pareho ang kalagayan ng pinatitirikan ng aming mga bahay.
Parehong nasa paanan ng bundok. Maganda si Delia Sergias. Tahimik, sakto ang kanyang pangangatawan, masipag, at ang higit kong nagustuhan sa kanya ay ang kanyang pagiging isang dalagang Pilipina. Marami pa siyang mga katangiang hindi ko nakikita wala sa ibang mga babae. At nag-umpisa kaming dalawang maging magkaibigan nang magkataong naging magkasundo si Itay Hiner at ang kanyang amang si Mang Pining. Naging magkasundo silang dalawa ni Itay sa lahat ng mga bagay, lalo na nga sa mga gawain sa bundok. Ganoon rin si Inay at ang kanyang ina. Pareho silang mga walang bisyo at kung meron man ay ang uminom ng tuba, ngunit hindi sagad yun. Yun bang tamang pampatulog lamang, Sergias? Sa paglipas ng pananatili sa aming baryo nila Delia ay mas lalo pa kaming dalawa na naging malapit sa isa't isa. Madalas na palagi ko siyang sinasamahan at tinutulungan na pumuntang sapa o sa ilog para maglaba, at ako ang tagabuhat sa kanyang mga nilalabhan patungo sa kanilang bahay. Para sa aming mga magulang ay wala yung mali siya, ngunit hindi ko inaasahang yun pala'y lalalim pa, Sergias. Dahil binata ako noon at dalaga naman si Delia, hindi ko napapansing katulad ni Delia ay paunti-unti na rin palang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Nang unay pinilit kong ilihim yun sa kanya o hindi ko ipinahalata yun sa kanya, ngunit pakiramdam ko noon sa aking sarili, dinadaya ko lamang ang aking sarili. Kung kaya't nang muli kaming magkasama ni Delia at ito'y buong puso kong ipinagtapat sa kanya, inamin kong mahal ko si Delia. At do'y nagulat ako sa kanyang isinagot sa akin, dahil sabi niya yun din ang nararamdaman niya para sa akin. Parehong walang mapagsidlan ang tuwa't sayang nararamdaman naming dalawa noon ni Delia. Pareho naming inisip noon na siguro'y kami nangang dalawa ang tinadhana para sa isa't isa. Wala naman kaming inaksayang panahon pa. Ayaw naming maglihim sa aming mga magulang. Kung kaya't nang mismong araw na yon ay ipinagbigay alam kaagad namin sa aming mga magulang ang tungkol sa aming relasyon. Kuhan, kaibigang Pining, anong magiging pasya natin ngayon? Ito palang ating mga anak ay nagkakamabutihang loob na, ang sabi ni Itay Hiner sa ama ni Delia. Pagdating sa bagay na yan, paring Hiner, ay wala namang magiging problema, hindi ba? Talaga ang aming anak at binata naman yang si Gilbert, hindi ba? Bukod pa do'y buto kaming mag-asawa dyan sa anak mo. Pareho sila nating nag-iisang mga anak, kaya't kaibigang Hiner, ano kaya kung atin na silang pagsamahin? Abay, ayaw naming makapag-asawa niyang aming kaisa-isang anak ng lalaking hindi naming kabisado o bistado. Nang marinig namin ni Delia ang mga sinabing yun ng kanyang ama, ay pareho kaming nagulat. Pareho naming inisip na baka nagbibiro lamang ito sa kanyang mga sinasabing yun. Ngunit ang totoo, yun na rin ang gusto naming dalawa. Ang kami ay magsama na sa iisang bubong o mag-asawa na. Hindi dahil sa kaming dalaway nagmamadali, kundi dahil sa kaming dalaway parehong natatakot na mapunta pa kami sa iba o sa maling mga tao. Abay, pagdating sa usapang yan, kaibigang Pining, ayos yan sa amin ng aking asawa. Pero ang makakapagpasya pa rin o ang huling makakapagpasya ay hindi tayo kundi ang mismong may katawan. Wala tayong magagawa, paring Pining, kung ayaw pang magsama sa iisang bubong nitong ating mga anak, hindi ba? Ang sabi naman ni Itay Hiner. Kung sa bagay, kaibigang Hiner, tama ka riyan. Anak Delia at Iho Gilbert, payag ba kayo sa gusto naming mangyari na wag na ninyong patagalin pa ang lahat? Pareho na naming gusto ni kaibigang Hiner na magkaroon pa ng apo sa inyong dalawa. Ganoon rin ang inyong mga ina. At saka para maging balai ko na rin ang mga magulang mo, Iho. Payag na ba kayo na magsama at magpakasal sa lalong madaling panahon? Total, pareho naman kayong nasa hustong gulang na, hindi ba? Halos magkasabay kaming masayang napasagot ng oo ni Delia sa mga katanungang yun ng kanyang ama sa amin.
Napangiti ang dalawang maedad, ganoon rin si inay at ang ina ni Delia. Sinyalis lamang yon na hindi sila tutol sa kasalang magaganap. Dalawang buwan ang lumipas bago matagumpay na maganap ang aming kasal ni Delia. Marami sa aming mga kabaryo ang dumalo at tumulong sa mga paghahanda ng pagkain. Ang ilang mga kalalakihan at mga tiyuhin ko'y magkakatulong. Magkakatulong ang mga ito sa pagkatay ng kambing at bakang pinili ng aking mga magulang. Sa aming kabaryong nagngangalang si Mang Policarpio, tulong-tulong sa pagluluto at paghahanda ng mga pagkain. Samantalang sa side ng pamilya ng aking mapapangasawa, ay marami rin ang dumalo sa mga ito. Halos nasambot namin ang ginastos sa aming kasal. At sa mga binayaran dahil sa mga perang bigay nang isanayaw ko ang aking asawa. Parehong masaya ang tigmagkabilang pamilya. Nang matapos na ang kasal namin ni Delia, to make the story short, Sir Jas, mga kamundo, piniyayaan kami ng 3 mga anak sa mga taong patuloy naming pagsasama ng aking kabiyak. 3 mga babaeng mga anak. Ang mga gawain sa bundok, ang tanging nooy ipinambubuhay ko sa aking binuong pamilya. Halos lahat ng mga gawain sa bundok ay gamay ko na noon, Sir Jas. At alam ko ang mga yon dahil maaga ko yung natutunan sa aking ama. Hindi naman kami naghihirap at hindi rin masasabing nakakaraos kami o mayaman kami, Sir Jas. Sakto lamang at simple ang naging buhay ng aming pagsasama noon ng aking asawang si Delia at ng aking mga anak. Isang araw noon, katanghali ang tapat. Kararating ko lamang noon galing sa bayan. Dahil sa ibinenta ko ang 15 sakong lukad, dala ko na noon ang perang binta ng lukad. At yun ay hinati ko na sa 2. Bawas na ang iba pang mga gastusin. Ang kalahating benta ay para sa amin at yung kalahati naman ay para kay Mang Elpidio, ang may-ari ng niyugan o lupaing pinaglulukaran namin ni Itay. Ganoon po kasi ang kalakaran. Hati sa magiging benta at nasa aking bulsa na rin ang resibo upang siyang aking maipapakita kay Mang Elpidio. Naglalakad na ako noon sa daan, Sir Jas, patungo sa direksyon ng bahay ni Mang Elpidio. At nang ako'y makarating sa kanyang tahanan o sa kanilang bahay, ay doon naratnan ko siyang may hawak at hinihimas na isang, sa tingin ko'y manok na isang panabong. Hinihimas niya ito habang maya't maya niyang binubugahan ng usok ng tabakong nakaipit sa kanyang kanang mga daliri. Si Mang Elpidio po, Sir Jas, mga kamundo, para lamang po sa inyong kaalaman, ay isa pong mamang tanyag o bantog na sabongero sa aming baryo. At ayon sa nooy mga naririnig kong mga usap-usapan ng mga sabongero sa aming baryo, ay meron daw itong lihim na pampaswerteng ginagamit sa sabong na kalimitang tinatawag nilang mutya o bertud sa sabong. Ngunit hindi malinaw sa mga sabongero kung ano nga ba ang kanyang ginagamit na bertud. Basta't pag ito'y dumalo ng sabong, ay uuwi itong dala ang tagumpay ng kanyang dalang panabong. Balik na po tayo sa ating kwento. Hindi niya ako napansin, Sir Jas, na siya'y nakikita kong binubugahan niya ng usok ng tabako ang ulo at buong katawan ng kanyang hawak na panabong, na hindi ko naman alam kung anong uri ba o anong tawag sa panabong na yon. Dahil nga po sa ako'y hindi naman isang sabongero. At nang mapansin niya akong nakatingin sa kanya, parang ito'y nabigla, base na rin sa paraan ng kanyang pananalitang. Ikaw pala yan, Gilbert. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman po, Mang Elpidio, kararating ko lang po para po ibigay po sa inyo itong inyo pong parte sa pinagbintahan ko po ng lukad. Dala ko na rin po ang resibo. Ang sagot ko sa kanya, Ganoon ba, iyo? Ay, sige, halika rito. Sa kamalig ng aking mga panabong, halika dito. Dito tayo mag-usap. Talagang halata ko sa kanyang pananalita, Sir Jas, at maging sa kanyang kilos ang pagkabigla. Yun bang tipong parang may ginawa siyang sikreto para sa kanya, ngunit mayroong nakakitang iba. Okay, ayos, Juan, Gilbert, ito.
tatanggapin mo ito. Para saan po ang perang ito, Mang Elpidio? Kuwan, yan ay bigay ko na lang sa'yo. Pakonsuelo ba? Dahil sa pinananatili niyong mag-ama, ang katapatan niyo sa akin. 4,000 yan. Sa'yo na yan at ikaw na ang bahalang magabot ng pera sa iyong itay, Hiner. Kung gusto mo, hatiin mo yan. Tig 2,000 kayo ng tatay mo. Pero po, sige na iyo. Ang katapatan niyong mag-ama, hindi ko makikita sa iba. Kaya sige na, tanggapin mo na yan. Sige po, Mang Elpidio. Maraming salamat po. Sige po, iiwan ko muna kayo at dadalhin ko pa yung sako bag na may lamang pinamili ko para sa aking asawa at mga anak. Sige, iyo. Pero, teka lang, iyo, Gilbert. Bakit po, Mang Elpidio? May sasabihin po ba kayo? Juan, iyo. Nakita mo ba ang ginawa ko kanina? Yun bang ginawa ko sa aking hawak na panabong dito sa aking bolek? Nakita? Wala naman po. Maliban po doon sa binubugahan niyo po yan ang usok ng tabakong hinihitit niyo. Dito't nagtatakang sagot ko sa kanya. Ganoon ba talaga? Ganoon ba? Talaga ba? Nakita mo ba yun? Nakita mo ba yun, iyo? Opo. Bakit po, Mang Elpidio? Kasi, iyo, kuha na, ganito. May nais lang sana akong hinging pabiro sa'yo. At sana na may atin lang ito. Ano po yun, Mang Elpidio? Kuwan, iyo, yung nakita mo kaninang ginawa ko dito sa aking bolek, iyo, ay pwede bang wag na wag mo yung ikwekwento o sasabihin kanino man? Lalo na sa 4 mong mga tiyuhing, mga sabongero, kaya Angkol mo Bugoy, kaya Angkol mo Payo, kay Rigor, at sa Angkol Islaw mo. Pakiusap lang naman, iyo. Ang sabi sa akin ni Mang Elpidio. Sir Jess, hindi ko na po itinanong pa sa kanya kung bakit o kung ano pang dahilan sa kanyang maliit na kahilingang yon para sa akin. Dahil para sa akin ay wala naman akong pakialam pa doon. Kung kaya't ipinangako ko na lang sa kanyang. Yun lang po ba? Sige po, Mang Elpidio. Makakaasa po kayong wala pong ibang makakaalam nang nasaksihan ko pong ginawa nyo kanina sa inyo pong bolik na panabong na yan. At katulad po ng sinabi nyo kanina, ay mananatili po ang aming katapatan sa inyo. Umaliwalas po Sir Jess ang nalilitong hitsura ni Mang Elpidio dahil sa mga sinagot kong yun sa kanya. Nako, maraming salamat talaga sa iyo, iho. Paano po, Mang Elpidio? Magpapatuloy na po ako pauwi sa amin. At salamat po muli sa perang ito. Sige, iho. Mag-iingat ka sa salamat na rin sa iyo. Nagpatuloy na ako, Sir Jess, sa aking ginagawang paglalakad palayo sa bahay ni Mang Elpidio, kung saan ay pilit na nagsusumiksik sa isip ko noon sa kung bakit ganoon na lamang ang pagkikisuyo sa akin ni Mang Elpidio na wag kong ikwekwento sa ibang mga tao, lalo na sa mga sabongero ang noy nakita kong ginawa niya sa kanyang bolik na panabong. At toy, tika lang, tama, ngayon lamang ito nangyari na ako'y binigyan ni Mang Elpidio ng perang ayon sa kanya ipakonsuelo niya sa amin ni Itay bilang mga tapat niyang mga tauhan sa kanyang lupa. Pero hindi kaya ito isang upa. Usuhol niya sa akin para hindi ko ipagsabi ang nasaksihan kong pagbuga niya ng makapal na usok sa ulo at buong katawan ng kanyang panabong na isa palang bolek. Bahala na. Basta't hindi ko na lang ipagsasabi pa kanino man ang nasaksihan kong ginawa niya sa kanyang, ang nasaksihan kong pagiging kakaiba o pagiging werdo ni Mang Elpidio sa kanyang alagang bolik na panabong. Ang sabi ko sa aking sarili, Sir Jess, kung saan ang araw na yun pala'y araw na mayroong dadaluhang sabong si Mang Elpidio at dadalhin niya ang kanyang bolik sa mangyayaring sabong sa lugar na yon. Samantalang si Mang Elpidio pasensya ka na, Iho Gilbert, kung
kinakailangan ko pang paalalahanan ka't pakiusapan na wag mong ipagsasabi ang nakita mo kanina. Malaki naman ang tiwala ko sa inyong mag-ama. Pero, nag-iingat lang ako na meron pang ibang mga tao, lalo na kung mga sabungero na katulad ng iyong mga tiyuhin mga sabungero, ang makatuklas ng aking mutyang usok ng tabakong galing sa aking kaibigang kapre noon, na siyang sekreto ko at ginagamit para sa alinmang dadalhin kong mga alagang mga panabong saan mang sabungan. Dahil pag ito'y naikwento mo sa iba ay maaaring makagawa sila ng hakbang upang masumpa ang aking binugahang panabong, at doon ay mapapawalang bisa ang aking kagadang sapin o bertod sa sabong at pagsisimulan pa ng mga sunod-sunod na pagkatalo ng aking mga panabong. Ang sabi ni Mang Elpidio sa kanyang sarili. Patuloy, Sir Jess, patuloy kong inihahakbang ang aking mga pa sa ginawang pilapil ng palayan, kung saan ay sa dulo ng pilapil na yon ay nakikita ko na ang aming bahay na nasa paanan ng bundok, at ito'y napapagitnaan ng bahay nila Itay Hiner at ng aking mga biyanan. Ngunit na ako'y nasa gitnang bahagi na ng palayan, ay dooy. Di ka lang, ano itong nakikita kong nasa unahan ng pilapil na aking daraanan? Isang pusang itim. Napakaitim. At mayroon siyang tangay-tangay na isang sisiw. Tama, nakahinto ang pusa. Kukuha ko ng pato o kahit na anong bagay na maaari kong ibato sa kanya upang mabitawan niya ang kaawa-awang sisiw. Sir Jess, hindi ko po alam kung bakit bigla-bigla na lamang na ako'y nakaramdam ng awa o habag sa sisiw na yon na nooy nasa bibig ng nooy nakahintong pusang itim. Buong ingat at marahan kong ibinaba sa lupang pilapil ang aking dalang sakubag na naglalaman ng aking mga pinamili sa bayan. At sumakto namang may nakapa akong isang matigas na bagay, isang natuyo o tumigas na putik, at ito'y kasing laki rin ng aking kamao. Dahan-dahan ko itong dinampot habang hindi ko inaalis ang aking paningin sa nooy hindi ring gumagalaw na pusang itim. Pumuelo ako, Sir Jess, at buong lakas kong ibinato sa pusa ang nabuo at matigas na putik na yon. Sapol ito sa kanyang ulo. Dahilan upang mabitawan ng kanyang bibig ang kaawa-awang sisiw. Mabilis namang kumaripas ng takbo ng walang direksyon sa palayan ng pusang itim, at maya't maya pa ang pag-atungal nito na para bang nasasaktan. Mabilis ko namang dinampot ang sakubag at tumakbo sa kaawa-awang sisiw. Dinampot ko ito't sinurian, at doon buhay pa ang sisiw na ito. Pero parang malapit na itong mamatay. Agaw buhay na ito. Teka lang, kailangan kitang maiuwi sa amin. Nakakaawa ka naman. Kailangan magamot ko ang mga sugat mo. Ang sabi ko sa aking sarili, nagpatuloy ako sa paglalakad. Bit-bit ng aking kanang kamay ang sakubag, samantalang sa kaliwang kamay naman ay buong ingat kong hawak ang kaawa-awang malapit ng malagutan ng hiningang sisiw na aking nakitang tangay-tangay ng isang pusang itim sa gitnang bahagi ng palayan. Pasensya na po mga kamundo kung pansamantala ko po munang pinuputol ang ating maganda at bagong kwentong ito. Abangan niyo po ang karugtong, ang ikalawang tagpo. Ano kayang magiging silbi ng sisiw sa buhay ni Gilberto na kanyang nakita at nailigtas sa mga matutulis na mga pangil o ngipin ng isang pusang itim? Ito ba'y maililigtas niya? Sa ikalawang tagpo po ng ating kwentong ito ay masasagot po natin ang lahat ng yan. Abangan niyo po yun mga kamundo. Muli po, salamat po sa inyong lahat at magandang araw po o gabi sa inyong lahat.